Magandang araw po sa lahat. Welcome back to my YouTube channel. Sa mga bagong pasok pa lang po sa aking YouTube channel, my name is Melvin, and for today's video ay may ibabahagi naman po ako sa inyong isang online lending app. Bago po tayo magsisimula, sa mga bagong pasok pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo yung subscribe button na nasa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga reviews na i-upload sa aking channel. Maraming salamat po. So, i-review ko po sa inyo ngayon guys ang aking pag-apply nitong online lending app na ito na akala ko'y legit. Ang bilis ng kanilang disbursement guys. May papasok kaagad na pera sa ating account kahit hindi pa natin kinonfirm. At saka na natin makikita at malalaman ang loan details nito kapag natanggap na natin yung pera. At ito po ang pinakamasaklap guys. Hindi nila ipapaalam sa atin kung magkano po ang in-approve nilang halaga. Kusa lang po nilang i-disburse sa atin na walang pahintulot. So ito po yun guys ha. Nung pag-apply ko pa lang dito, pag-open ko po sa kanilang app, ay may permission statement and disclosure policy na po sila na kailangan nating i-agree. Pagkatapos kong nilagay ang aking mobile number, nag-send na po sila ng OTP for verification. Then pinapagawa pa po ako ng login password. At pagkatapos niyan guys, ay ito na po ang sumalubong sa aking dashboard. Loanable amount ko no. 10,000 pesos raw ang maaari kong hiramin dito na may 0.5% interest daw per day at 90 days ang loan term. So nung pinindot ko na itong borrow now guys, dito na ako nagsimulang nag-fill up ng form. So ito po yung mga personal information na hihingiin nila guys. So kailangan pa nating tapusin itong 5 steps guys bago po tayo makapag-loan, bago ang approval. So dito sa step 1 guys ay kunin po nila ang ating personal information tulad po ng ating marital status, children number, education, year staying, type of residence, how many banks account do we have, ang ating current address, at kailangan pang i-detalye ang ating current address guys. Dito sa step 2 ay ang ating job information. Kukunin pa po nila yan. Tulad po ng job industry natin, ating occupation, monthly income natin, length of service in our company, payroll period, at ang ating payday, company location. Kailangan i-detalye pa ang ating company location. Company name, kailangan pa po nila, contact email, company phone number. Dito sa step 3 guys, ay kailangan na nila ang ating emergency contact information. So, 3 contacts po ang kailangan nila. Pagkatapos ko niyang pinilapan guys, ay ang ating identity information na sa step 4. Ito natin i-upload ang ating valid ID. So, ito po yung mga valid ID na tinatanggapan nila guys. UMID, driver's license, SSS, TIN, passport, PhilHealth ID, PhilSys, and PRC ID. So pagkatapos kong pinicturan ng aking valid ID guys, ay kailangan ko pang fill upan itong aking identity information tulad po ng ID number, aking first name na nakasulat sa aking valid ID, middle name, last name, at aking gender, at ang aking date of birth. At pagkatapos niyan guys ay nag-selfie na po tayo dito. At pagkatapos ko nag-selfie ay kukunin nila ang ating withdrawal information. So dito na tayo mamimili kung saan natin gustong i-transfer ang ating pera na utangin dito kung sakali. So ang pinili ko po dito guys ay ang GCash. Pagkatapos niyan guys ay ayan, kinongratulate na po ako guys. Your application has been submitted successfully na po daw. Ayan po, at pagkatapos niyan ay ito na po ang in-offer sa akin. Kanina 10,000 pesos yun. Ngayon, mula 1,000 pesos na lang po hanggang 6,000 pesos na lang. At may loan term na 150 days. Same pa rin ang interest rate na 0.5%. So, ang repayment amount na nakalagay dito guys ay kung 1,000 pesos yung kukunin daw natin guys ay 60 pesos lang daw po ang ating tubo niyan. Kapag 6,000 pesos ay 900 pesos lang daw ang ating tubo niyan sa loob ng 150 days daw po. Ayan po, pag click ko nitong submit guys, review pa daw nila ang aking application guys. Within 24 hours daw malalaman ang result.
At pagkatapos na nag-countdown guys ay nireject pala ang aking application. And after 14 days pa daw ako makapag-reapply. At sa isip ko, parang legit siguro ito kasi nireject ako eh. Karamihan kasi sa mga ula na ng bubudol ay approvean tayo kaagad. Nakalipas ang 14 days guys ay nag-apply ulit ako. Hindi ko talaga pinalagpas kaya gusto kong malaman ang kanilang repayment plan, ang totoong repayment plan nila talaga. So nung binuksan ko na naman ang Surety Cash app, ito na po yung sumalubong sa akin guys. Mula 500 pesos na lang hanggang 6,000 pesos. 1,000 pesos po ito dati guys. Ngayon 500 pesos na lang. So ganun pa rin po ang loan term na nakalagay, 150 days. At 0.5% pa rin. At ang repayment nito guys, kapag itong 500 ang i-approve nila sa atin ay 30 pesos lang daw ang maging tubo. At kapag itong 6,000 pesos, ang maging tubo lang daw ay 900 pesos. So tinuloy ko talaga ito guys. Pag click ko nitong submit, ay nag-countdown na ulit. At yun, congratulations na naman. Ang application ko raw ay sinubmit na nila. At under review na po daw. Nakalipas ng mga 1 minuto guys, may natanggap na ako, may pumasok na sa aking GCash account na 324 pesos. Akala ko 300 pesos lang po ang in-approve nila sa akin. So nung pag-open ko ulit sa aking Surety Cash app, ito na po ang nakalagay sa dashboard, 543. So almost kalahati ang binawas guys. Wala po kasing nakalagay doon guys na kung buo po ba ang matatanggap natin or may bawas po ba. So naisahan na naman ako sa ulan na ito guys. Saka ko na nakita yung buong loan details pagkatapos na nilang na-disburse yung pera. Buti na lang ay konting halaga lang po yung dinisburse nila. Tapos 4 days pa lang guys bago mag-due date, panay tawag na ang kanilang mga agent. Halos oras-oras tumatawag. Sa inis ko, hindi ko sana babayaran. Pero babayaran ko na lang, maliit na halaga lang naman. At least po may maibabahagi po ako sa inyo na budol na naman ang ulan na ito. Kaya mag-ingat po talaga tayo lagi guys sa mga ulan na ina-applyan natin. Sa mga nabudol o umutang sa cash loan app na ito guys, ganito lang po ang pagbayad gamit ang ating GCash account. I-click lang natin itong Repay Now, then click natin itong GCash, then click natin itong Generate QR Code, and then i-screenshot natin itong QR code guys. And then buksan po natin ang ating GCash account. And then sa GCash dashboard, i-click natin itong QR sa baba. And then i-click natin itong Upload QR. Then i-click natin itong QR code na in-screenshot natin. And then lumabas po ito guys. Then i-click po natin itong amount. At ayan po, huwag kalimutang i-save ang receipt na ito guys. I-click itong download para ma-save para kung sakaling magka-avery ang ating transaction ay may proof po tayo na bayad na po tayo. So yun lang po. So that's all for today guys. Don't forget to like this video and share it to everyone para may idea din po sila at ma-aware din po sila. Maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga reviews. God bless us all. Goodbye.